Senado ang charter change o pag-amyenda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ayan! Teka muna, Subiri, ako muna. Finally, nanindigan ang Senado at nagsalita na rin si President Marcos nyo. May kadugtong President Marcos nyo. Good yan, good yan. But still, I don't like Chacha. I will explain it to you later. Maniwala kayo sa akin o hindi, bahala kayo magdesisyon. Okay? Tuloy tayo. Sige. Subiri, fight. To avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate, and to make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Ayun, wala daw papalitan. Kung hindi, purely economic. Maganda yung sinasabi mo, si Buiri. Basta totoo. Okay? Ako, talagang dapat palitan na yung ating saligang batas. Marami na dapat palitan yan. Pero nakakatakot po yan. Yung sinasabi nyo purely economic. Naku. Although, hindi na ito pangungunahan di umano ng Kongreso. Isasali na daw ang Senado. Kasi nga nagsalita na si Marcos. Yan, good yan. Nagsalita si Marcos finally. But still, gusto ko sanang marinig sa bibig niya mismo. Yung mga ganitong kaimportante, dapat yan ay nanggagaling mismo, nakikita mismo, at lumalabas mismo sa bibig ni Marcos. But then again, okay na rin. At least, meron na siyang stand. Anong stand? Dapat Senado ang gumawa at hindi Kongreso. So, diyan pa lang, supalpal na si Tamba. Pero hindi pa rin. Duda pa rin ako dyan. Mismong si Senate President... Kasi, tama to si Maria Luz Dres. Mahirap pa rin paniwalaan to si Subiri Kampon pa rin nila ito Di ba? Mahirap. But then again, at least, may andyan ang may good thing, but still, again and again, I'm not convinced. I still believe the timing is bad. Mig Subiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara. Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na... Ito, tingnan na. Etong buong kwento niyan, papaliwanag ko sa inyo ng pasimplihin natin na madaling intindihin. Okay? Nanggaling ang People's Initiative, di umano, maraming nagsasabi, including yung kapartido nilang si Senator Amy Marcos, na ito ay galing sa Kongreso. At syempre, papalag ang mga ang mga senador. Bakit? Kasi maiitsapwera sila. 24 lang ang boto nila. So, ibig sabihin, pinalagan nila ito. Pero pinalagan, pero tuloy pa rin ang Chacha. Naiintindihan po natin. Ngayon, hindi ko malubos, maisip mabuti, baka mamaya drama yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan kasi may issue sa Kamara. Bigla-bigla na lang nagreklamo ang Senado. Which is tama, hanggang doon. Pero, biglang okay ang Chacha. Biglang pumasok. Basta ang papalitan ay tungkol sa ekonomiya. Mahirap yan. Mahirap po yung ganyang usapin. Parang, teka muna, eto tanong. Kinontra nyo, pag-usapan natin yung Senado, kinontra ninyo yung People's Initiative, di umano ng Kongreso, na kayo dapat ang magsasalang, di umano, dahil sinabmit nyo yan, gusto nyong gumulong yan, pero sa madaling salita, gugulong pa rin. Di
Di parang ganun din, inalis nyo lang sa Kongreso, lumipat lang sa inyo. Ang tanong, eto tatandaan nating tanong, eto pinakamatinding tanong. Huwag tayong papaligaw dito. Usapan ng Kongreso, usapan ng Senado, asaan tayo? Asaan ka sa usaping ito? Sa madaling salita, papalitan nyo ang batas, kayo lang ang mag-uusap. Asaan tayo? Asaan ang ordinaryong Pilipino? Yes, maganda ginawa ng senador, pumalag kayo, but still, your effort is not good enough. Dahil, people's initiative yan. Kung galing pa rin yan sa inyo, politiko initiative yan, hindi galing sa amin. So, ang ginusto nyo, ayaw nyo, nagalit kayo sa kamera, huwag kayong gawing salingkit. But teka muna, mga ano kayo? Kami ginawa nyo salingkit eh. Sige nga. Mga brad, asan tayo sa usaping yan? Kaya nakakatakot yan. Ilang ulit ko na to, magbabantay po kayo dapat. Yan ang usapin. O ngayon, iba na ang dating. Di ba? O biglang lulusot na. Dahil, andyan na ang Senado. Papayag na lang ba tayo ng ganun-ganon? Wag! Mga brad, mauuwi tayo sa budel-budel. Ha? Maraming lusot yan eh. May isisingit dyan, ganyan-ganyan. Naku, hanggat hindi sinisingit ang taong bayan sa usaping yan, sila-sila lang yan. Ay, naku, makainom na nga lang. Mauuwi tayo sa budel-budel dyan. Oh. Kaya nga pinapasimple natin eh. Kahit ano pang English gawin nyo. Kahit anong isubmit nyong papel dyan. Kahit anong gusto nyong gawin. Pag hindi kasama ang taong bayan, pwe. Naiintindihan nyo? Ganun lang. So sa usapin natin ito, isisigaw nyo lagi kasama ang taong bayan. Pag kayo magdi-decide yan, ano kayo, diktador? Oh. Kaya pinasisimple natin, sigaw nyo ngayon. Asan kami? Hindi karapatan nyo. Tandaan nyo ha, ang tao, ang mamamayan, malakas lang kayo before the election. After the election, puwe na kayo sa kanila. Ngayon, before the chacha, malakas kayo. After chacha, puwe na rin kayo ulit. Now, this is the time to speak up. Papayag ba kayo o papayag? Ako hindi. Kaya nga ako nagsasalita eh. Huwag kayo papayag. Wag natin paikot-ikutin tayo ng mga batas-batas nila. Bahala kayo sa batas ninyo. Isalin nyo kami, period. Di ba, Tita Liza? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Magkasabwat yang sina BBM, Subiri at Romualdez. Correct. Thank you, Tita Liza. Tuloy. Senador, kumpara sa mahigit 300 kongresista. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Yun. May punto si Subiri. Maraming salamat ha. Marilu Kabayoshi sa Stars. Thank you. Ngayon, ganin din yan. Aatake sila, magtatalo sila. Sa akin, drama yan. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan na nagdadrama kayo o hindi. It's not about it. Pero kung kayo lang ang maglalaban-labang, para sa akin, tatawagin kong drama yan. Sali nyo taong bayan. Patunayan nyo sa amin na lahat ng diskusyon dyan sa Chacha, kasama ang taong bayan. Napakadelikado. Pag hindi nyo, yan, it's all drama. Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, ako dati ako senador.
bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. Tama yung sinasabi niya, ha? Divisive yan. Divisive sa senador at saka sa Congress. Totoo naman eh. Wait, gagawin kayong tanga? Gagawin kayong etchapuera? Ba't ka muna? Diba? Tama yan. Divisive. Tama si Marcos dyan, divisive yan. Pero teka muna. Pag itinuloy nyo yan na hindi kami kasama, aba, hindi na nga divisive, nagkaisa lang kayo. Oh. Pwede anong kilalabasan nyo sa amin? Hindi kami ginawa ninyong salinggit? May mga gunggong itong mga ito. Ha? Tatandaan nyo, ang pinaka-importante dyan, yung taong bayan. Asaan na? Ay, wag nyo kami inuuto, mga brad. Kami yung mga hindi na budel-budel. Okay? So, you don't utu-utuas. Ha? Kahit ganito kami. Ganito talaga kami. Oh. Oy, Spencer Lacalle, shout out sa iyo. Tama-tama. Mabuhay ha, Spencer Lacalle. O, diretso tayo. Harap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11. Nakakatakot eh. Sila nag-uusap dyan. Mahirap, brad. At the end of the day, isa kulay niyan. Budel-budel yan eh. Oh. Diba? I mean, hindi natin inuhusgahan sila. Pero, triangle opens yan. Hindi lang Senate, Congress people, mamamayan. Nagkaroon muli ng meeting ang mga lider ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Ayun, di ba? Oh, sa kanila, may nabanggit si Zubiri na ikukonsult sa taong bayan. Di ba People's Initiative? Maging mapagmatsyag tayo. Hindi po pwedeng basta papaltan yan. Oo, sasabihin nila, patungkol lang naman sa ekonomiya ang gagawin, etc. Why, mahirap yan. No, tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Ilan ba sa pangako ang nagawa? Diba? Pag nasingitan na yan, naging batas na yan, may magagawa pa tayo? Pag shoot na ang Chacha, puwena tayo sa kanila. Huwag maniniwala sa pangako. Kailangan magsalita. Dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Biglang naging prioridad na patay tayo dyan. Ayan na talaga yung usapan. Ito na. Kumbagat sa isang bagay, ulo-ulo na. Nakauma. Ano may ibig sabihin ng ulo-ulo? Ano na nakaumang na. Sabi ni Spencer Lacalle, the plan kasi nila, eliminate Sara, lahat naman sila dyan ay against sa Duterte. They just playing the people to show na may balance. Correct. Kaya, kahit anong pagtatalo, kaya nga po tama si Spencer Lacalle, napakatalino at napakagaling talaga niya si Spencer Lacalle. Kaya nga sabi ko, kahit anong pagtatalo nila dyan, whether it's totoo or hindi totoo, all drama. Sabi nga ng isang kanta, just selling the drama. Excuse me po, we are not the budel-budel group. You cannot sell us the drama. You know why? Because we ask for receipt. Resibo ang lagi naming hinihingi. I don't care about what you are going to say. I don't care about you selling the drama. I will not buy it. I want receipt. I thank you. Don't forget for 2025, Coach Oli for Congress. Ay, naku, nagkaloko-loko na. Hindi po ako tatakbo Basta, kailangan talaga sinasanay natin ng taong bayan na hindi mabilis mabola.
Huwag tayong magpapabola. Kailangan hingi tayo lagi resibo, hingi tayo ebidensya, hindi pwede niwala basta-basta. Oh, ito pinag-uusapan na konti na lang 'to. Ha? It's about time magsisigaw. Konti na 'to eh, umapayag na eh. Pumapayag ng Senado eh. Oh. Don't sell us the drama. Resolution of both houses number 6 na nilagdaan nila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Miray Digawan Yamanaka at Barilo Kaboyashi, maraming salamat po sa stars. Loren Legarda at Senator Sonny Angara, malilim lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions na amyendahan. Hindi Yun lang, naniwala kayo dyan? Oh, yun lang daw ang amyendahan? Yung tungkol sa education, etc., economic? Pangako yan eh. Mapangako. Hanggat walang parte tayo. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Hindi yan ang pakialam na. Ako, pakialam ko, yung extension eh. Extension ng liderato, mga politiko, gagawing prime minister, gagawin tayong parliamentary, mawalan tayo ng control. Ay, ayoko yan. Huwag nyo kaming utuin dyan, ha? Sigurado rin si Senate President Zubiri na kung lilimitahan lang sa economic provisions ang aamyendahan sa saligang batas, makakakuha sila ng sapat na boto o 18 senador para maipasa ito. Pangako rin ng liderato ng Senado, walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon at lalong hindi raw pag-uusapan ang term extension sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun. Hindi pag-uusapan ang kahit anong term extension. Panyemas kayo. Nadinig ko na yan. Sabi nga, hindi magdadagdag ng EDCA eh. Nagkaroon ng EDCA. Diretsain na natin. Mabiblame nyo ba ang taong bayan kung ayaw basta-basta maniwala sa pangako? Tanggalin nyo muna yung EDCA. Tuparin nyo muna yung pangako. Ako, duda ako talaga rin. Hindi ko talaga sasakyan to. Pasensya na po kayo. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Dito, magkakaiba-iba tayo eh. Pero hindi ko sasakyan to. Hanggat palpak ang mga politiko natin. Wala sa timing ito. Ako, gusto ko ng tsa-tsa. Wala lang sa timing. Not now. Not now. Not in this kind of leadership. Ang tanong, payag ba si Speaker Romualdez na ang tanging gagalawin sa konstitusyon ay ang ilang economic Tingnan mo ha, payag ba raw si Speaker na hindi siya magiging Prime Minister? Hindi, yun lang ang gagalawin. provisions lang? Well, ang binabanggit niya palagi dyan lang naman siya gustong mag-amend dahil sa economic provisions. Relax naman. Gusto lang daw i-amend. Ang sagot ni Zubiri, in behalf of Tamba, payag ba siya na sa economic lang? O yan ang sagot ni Zubiri. Ang gusto lang naman niyang i-amend dyan economic. Sinong naniniwala? Tungkol sa economy lang ang papalitan? Yan lang ang gustong mangyari ni Tamba. Pinsan nga niya, nilalaglag na siya eh. Naman? Talaga ang tingin nyo sa Pilipino, bobo. Sa bagay, nakalusot kayo sa budal-budal. Gusto nyong ulitin eh. Umaasa rin daw sila Zubiri na ngayong mismo ang Pangulo na ang nagsabing Senado ang manguna sa diskusyon ng tsa-tsa ay matitigil na ang pagpapirma para sa People's Initiative. Paliwanag ni Zubiri, hindi magko-convene ang joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angara raw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Kita nyo yun. May plano na sila eh.
O kung hindi ro papayag si Robin na siya ang mag-head ng komite, ng diskusyon, as a whole na lang ang Senate. Ano ibig sabihin niyan? Napag-isipan ng mabuti ito? Ha? Naku, ewan ko. Masama ang pakiramdam ko rito. Well, anyway, andyan naman yung mga kaibigan nating mga not necessarily kaibigan. Ibig sabihin yung mga pinagkakatiwalaan natin, sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo. Kaya lang, mahirap pa rin eh. Mahirap pa rin. Hindi basta-basta dapat sinusurrender ng mga mamamayan yung kanilang karapatang madinig. Dapat yan nagkakaroon ng debate. Ano ba dapat ipipresenta? Kasi tingnan nyo ha. Pag hindi natin inawat yan, at sila lang ang magdi-decide, ako, mga vloggers, kayo, mga viewers, lahat, etc., magngangawa lang tayo. Habang sila, pinaplansya nila. Alam mo mangyayari? I-ignore lang naman tayo eh. Hindi nila tayo papansinin. Magsisisigaw tayo dito, hindi nila tayo papansinin. Naiintindihan nyo? Delikado. Kailangan, habang binubuo yan, kung ano man yan, kasama ang taong bayan. Anong partisipasyon namin dyan? Kasi, ang dali namang sabihin na itong ginagawa namin ay para sa taong bayan at sasabihin, approve ang bayan ko rito. Teka muna, huwag nyo kaming utuin. Nangyayari na yan di ba? Pag may gagawing kalsada sa inyo ang mga local government nyo, anong sasabihin? Dumaan sa bidding. Ang tanong, talaga bang dumaan sa bidding? O ang contractor niyan ay mismo yung mga politiko ninyo? Anong ibig kong sabihin? Ang dali na lang nilang sabihin, kasama namin ang taong bayan dito. Kami, ginagawa namin ang lahat para sa taong bayan. Nek-nek nyo. I will apply this to the principle of bidding. Sa totoo lang, hindi ko man nila lahat, marami, nangyayari ba ang bidding pag may proyekto? Anong punto? Dapat nakakapagsalita dyan. Dapat may debate dyan. Dapat naririnig yan sa social media. Live yan. May tao dyan. Nagsasalita. Mahirap yan. Atat na tat sila. Imbis na dinidiscuss dito, yung paano natin mapapababa ang bilihin. Ngayon, putok yan. Baka bukas, meron na naman silang ilalabas na video patungkol sa West Philippine Sea na binobomba na naman ng China yung barko natin. Ingat kayo baka mami magdilang anghel ako dito. Bakit? Para lusot na ito. Next na sila. Ang focus, ilalagay na naman nila ang focus ng taong bayan dyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo baka tumama tayo. Kasi ayaw nila ang focus natin dito eh. Kasi ano na yan gusto na nila mangyari yan.